Wag na wag mong titimplahin ang tsaa ni nanay hanggat hindi mo ako tinatawag. Iyon ang unang bilin ni Ma'am Bianca kay Ian. At sa lahat ng patakaran sa mansyon ng mga Sandoval, iyon ang pinakanakakakaba sa kanya. Hindi dahil mahirap sundin, kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi nito. May diin, may halong babala na nakakubli sa isang matamis na ngiti. Ito ang unang araw ni Ian bilang kasambahay sa mansyon at pakiramdam niya ay naglalakad siya sa loob ng isang panaginip. Ang sahig na marmol ay napakakintab na halos nasisilayan niya ang sariling mukha. Ang aranyang nakasabit sa mataas na kisame ay parang kumpol ng mga bituin. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan na dati ay sa mga pelikula niya lang nakikita. Kailangan niya ang trabahong ito para sa nanay niyang may sakit sa probinsya, para sa mga kapatid niyang nag-aaral, kaya't ang tanging nasa isip niya ay ang maging pinakamahusay na katulong na makikilala nila. Susundin niya ang lahat ng utos, walang tanong-tanong. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang pamilya Sandoval sa kanilang almusal, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkalito. Napaka-perpekto nila. Si Sir Adrian, ang CEO ng Sandoval Corporation, ay nakatitig sa asawa na para bang ito ang araw at buwan sa kanyang kalangitan. Bawat ngiti ni Ma'am Bianca ay sinusuklian niya ng tingin na puno ng pagsamba. At si Ma'am Bianca, Diyos ko, napakaganda nito. Ang kanyang mga galaw ay mahinhin, ang kanyang boses ay malambing. Puno ng pag-aalaga niyang sinusubuan ng lugaw ang kanyang biyenan, si Nanay Leticia. May isa pa pong subo para lumakas po kayo, malambing na sabi ni Bianca. Pero si Nanay Leticia, malayo ang tingin. Tumango lang ito at dahan-dahang nanginuya ang pagkain. Mukha itong pagod, mas pagod kaysa sa normal na katandaan. May kung anong ulap sa kanyang mga mata na hindi maipaliwanag ni Ian. Pagkatapos ng almusal, tinawag siya ni Bianca sa kusina. Ian, ihanda mo na ang tsaa ni nanay. Tumango si Ian at kinuha ang isang mamahaling teapot. Ngunit pinigilan siya ng kamay ni Bianca. Ako ang maglalagay ng mga halamang gamot. Ang trabaho mo lang ay ang painitin ng tubig at dalhin ito sa kanya. May kinuha si Bianca na isang maliit at nakakandadong kahon na gawa sa kahoy. Binuksan niya ito gamit ang isang munting susi na nakasabit sa kanyang kwintas. Maingat niyang kinuha ang ilang tuyong dahon at bulaklak at isang maliit na kutsarita ng pulbos na kulay puti. Hinalo niya ito sa tasa. Hindi makatingin si Ian ng diretso. Nagkunwari siyang abala sa pagpunas ng mesa, ngunit sa gilid ng kanyang mga mata, kitang-kita niya ang lahat. Siguraduhin mong maiinom niya ang lahat hanggang sa huling patak. Mahalaga ito para sa kalusugan niya, sabi ni Bianca. At muli, ang nangiting iyon. Isang ngangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Dinala ni Ian ang tasa ng tsa sa kwarto ni Nanay Leticia. Ang silid ay malawak at maganda. Pero pakiramdam niya ay kulungan ito. Nakaupo ang matanda sa isang silyon malapit sa bintana, nakatingin sa malawak na hardin. Ma'am, heto na po ang tsaa ninyo, magalang na sabi ni Ian. Lumingon si Nanay Leticia at sa isang saglit tila naglaho ang ulap sa kanyang mga mata. May nakita si Ian na kislap ng talino, ng pag-iisip. Salamat, Hija, mahinang sabi nito. Nang ilapag ni Ian ang tasa sa mesa, biglang hinawakan ni Nanay Leticia ang kanyang kamay. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Tila may gusto itong sabihin, ngunit wala nang lumabas sa bibig nito. Unti-unti, bumalik ang pagkalito sa kanyang mukha. Kinuha niya ang tasa at nagsimulang humigop. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Naiwang nakatayo si Ian, nalilito sa nangyari. Nang gabing iyon, habang nililinis niya ang personal na banyo ni Ma'am Bianca na konektado sa master bedroom, may nahulog mula sa maliit na basurahan sa ilalim ng lababo. Isang piraso ng plastic at aluminum foil, isang blister pack ng gamot.
Pinulot ito ni Ayen. Nabasa niya ang pangalan na nakasulat sa maliliit na letra. Isang gamot na pampakalma, pampatulog. Halos wala nang laman ang pakete. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Ayen. Naalala niya ang listahan ng mga gamot para sa alta presyon at arthritis ni Nanay Leticia na nakapaskil sa pinto ng ref. At sigurado siya, wala sa listahan ng gamot na hawak niya ngayon. Para kay Adrian Sandoval, ang pag-uwi mula sa opisina ang pinakamagandang bahagi ng kanyang araw. Hindi dahil sa natatapos ang mga pulong at sa namakmak na papeles, kundi dahil sa sasalubong sa kanya sa pinto. Si Bianca, ang kanyang asawa, ang kanyang anghel. "Welcome home, mahal." Bati nito, kasabay ng isang malambot na halik. Niyakap siya ni Adrian, nilanghap ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango at ng pagmamahal. Sa isang iglap, lahat ng pagod mula sa maghapon ay naglalaho. Hawak kamay silang pumasok sa malawak na sala. "Kumusta si nanay?" Iyon ang palagi niyang unang tanong. Isang magiliw na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Bianca. "Okay naman siya. Medyo makakalimutin pa rin. Pero inalagaan ko siya buong araw. Pinainom ko na rin siya ng tsaa niya kanina, kaya mahimbing na siguro ang tulog niya ngayon." Tumango si Adrian at isang alon ng pasasalamat ang bumalot sa kanyang puso. Pinagmasdan niya ang kanyang asawa. Maganda, matalino, at higit sa lahat napakabuti. Anong swerte niya? Alam niyang hindi lahat ng babae ay kayang magtiyaga sa isang biyenan na paurong na ang isip. Ngunit si Bianca ay hindi nagrereklamo kailanman. Pagkatapos nilang maghapunan, nagpaalam si Adrian na pupuntahan muna niya ang kanyang ina sa silid nito. Naabutan niya itong gising, nakatingin sa kawalan. "Ma, gising pa po pala kayo." Malambing na sabi ni Adrian habang umuupo sa tabi ng kama at hinahawakan ng kamay nito. Tumingin si Nanay Leticia sa anak. Sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang linggo, nakita ni Adrian ang isang kislap ng linaw sa mga mata nito. "Anak," panimula ng matanda, tila hirap hanapin ang mga salita. "Anak, parang may ulap sa isip ko palagi." Kumunot ang noo ni Adrian. "Ma, yan po ang sabi ng doktor. Part of aging lang daw po." Umiling si Nanay Leticia. Mas malakas ngayon. "Hindi, Adrian. Iba ito. Lalo na pagkatapos kong inumin yung tsa." Biglang naramdaman ni Adrian ang isang bahagyang inis. Hindi sa kanyang ina, kundi sa sitwasyon. Ayaw na ayaw niyang nakikitang nahihirapan ito. "Ma, herbal tea lang yon. Pampakalma. Galing pa yon sa kilalang herbalist. Si Bianca pa mismo ang nag-asikaso nun para sa inyo." Mahinahon niyang paliwanag. "Pero hindi ko gusto ang lasa. Hindi ko gusto ang pakiramdam ko pagkatapos." Giit ng matanda. Ang boses ay may bahid ng pakiusap. "Ayoko nang inumin yon, Adrian." Napabuntong hininga si Adrian. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng ina. "Ma, Bianca loves you. Ginagawa niya ang lahat para sa inyo. She's doing everything for you. Huwag na po nating isipin yan, okay? Magpahinga na po kayo." Tumalikod si Nanay Leticia at humiga. Walang imik. Naramdaman ni Adrian ang isang kirot ng konsensya, pero ipinagsawalang bahala niya ito. Para din naman sa ikabubuti ng ina ang lahat ng ito. Nang papalabas na siya ng pinto, nakita niya si Bianca na nakatayo sa pasilyo. Ang mga mata nito ay namumula. "Narinig ko," mahinang sabi nito. Ang boses ay nanginginig. "Kasalanan ko ba? May nagawa ba akong mali, Adrian? Ang gusto ko lang naman ay alagaan si nanay." Agad na niyakap ni Adrian ang asawa. "Shh, no. Of course not, mahal. Pagod lang si mama. Huwag mo nang dibdibin yon. You are the perfect wife and the perfect daughter-in-law." Hinalikan niya ito sa noo. Tumingala si Bianca sa kanya. Ang mga mata ay parang kristal na nagbabadyang mabasag. Ngunit sa likod ng mga luhang yon, sa isang saglit na hindi nakita ni Adrian,
ay may dumaang kakaibang kislap, isang kislap ng tagumpay. Bigla, isang malakas na kalabog ang yumanig sa kanilang kinatatayuan na sinundan ng isang nakakabinging sigaw. Sigaw ni Ayen. Nagkatinginan sila ni Bianca at sabay na tumakbo patungo sa hagdanan. Ang kanilang mga puso ay kumakabog ng napakabilis. At doon, sa paanan ng engrandeng hagdanan, nakita nila ang isang eksenang hinding-hindi mabubura sa isip ni Adrian. Nakahandusay si Nanay Leticia. Walang malay, sumigaw si Bianca, isang sigaw na puno ng pagkataranta. Ngunit sa pagmamadali ni Adrian na bumaba, ang huling imaheng nakita niya sa itaas ay si Ayen. Nakatayo sa dilim ng pasilyo, nakatakip ang bibig sa pagkabigla. At ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa matandang nakahandusay. Ang mga mata nito ay nakatutok na may halong takot at hindi maipaliwanag na akusasyon, diretso kay Bianca. Ang imahe ng nangiting iyon ay hindi na nawala sa isip ni Ayen. Isang nangiting panandalian lang, parang anino na dumaan sa mukha ni Ma'am Bianca sa gitna ng kaguluhan. Isang nangiti ng kasiyahan habang si Sir Adrian ay nagmamadaling bumababa ng hagdan patungo sa walang malay na ina. Hindi yun guni-guni lang, sigurado si Ayen. At ang katiyakang yon ang nagpatigas sa nanginginig niyang mga tuhod. Hindi ito aksidente. Mas lalo siyang nakumbinsi nang tumanggi si Ma'am Bianca na tawagan ang matagal ng family doctor ng mga Sandoval. Sa halip, isang doktor na hindi pamilyar sa kanya ang dumating. Mabilis lang nitong sinuri si Nanay Leticia at ang hatol ay mabilis din. Normal lang sa mga may edad ang mahilo at madulas. Bigyan niyo lang ng pahinga. Walang x-ray, walang blood test, isang mabilis na check-up lang at isang reseta para sa pain reliever. At si Sir Adrian, sa sobrang pag-aalala at pagtitiwala sa asawa, ay naniwala sa lahat ng yon. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ang mag-asawa, alam ni Ayen na kailangan na niyang kumilos. Ang takot sa kanyang dibdib ay nariyan pa rin. Isang malamig na buhol na mahirap lunukin. Paano kung mahuli siya? Paano ang pamilya niya sa probinsya? Ngunit pagkatapos ay naisip niya si Nanay Leticia na nakahiga sa kama. Ang mga mata ay muling natatakpan ng ulap ng pagkalito. Naisip niya ang pakiusap sa mga mata nito bago ito nawalan ng malay. Hindi. Hindi niya kayang manahimik na lang. Nagsimula siya sa maliliit na bagay. Kumuha siya ng isang maliit na notebook at ballpen mula sa kanyang bag. Sa likod ng pinto ng kanyang maliit na kwarto sa servants' quarter, sinimulan niyang isulat ang lahat. Lunes, 8:00 a.m. Uminom ng tsa. 9:30 a.m. Tulala. Hindi makasagot ng maayos. p.m. Uminom ulit ng tsa. 7:40 p.m. Nahulog sa hagdan. Isiniksik niya ang notebook sa ilalim ng kanyang manipis na kutsyon. Ito ang kanyang unang ebidensya. Ang susunod na hakbang ay mas delikado. Kinailangan niyang kumuha ng pruweba ng kung anuman ang inilalagay ni Bianca sa tsa. Ang pagkakataon ay dumating kinahapunan. Gaya ng dati, si Bianca mismo ang nagtimpla sa ilalim ng nakakandadong kahon nito. Ayen, dalhin mo na ito kay nanay, utos nito. Habang naglalakad si Ayen, papunta sa silid ng matanda, huminga siya ng malalim. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pagpasok niya sa kwarto, sinadya niyang matapilok sa dulo ng mamahaling carpet. Natapon ang bahagi ng mainit na tsaa sa sahig. Ay naku po! Pasensya na po ma'am! Sigaw ni Ayen. Ang boses ay puno ng pagkataranta na hindi naman lahat ay pag-aarte. Mabilis niyang inilapag ang tasa sa mesa at kumuha ng basahan para punasan ang natapon. Ngunit sa ilalim ng pagkilos na yon, palihim niyang isinaw-saw ang isang maliit na piraso ng bulak at itinago sa kanyang bulsa. Kinagabihan, piniga niya ang likido mula sa bulak papasok sa isang walang lamang bote ng eye drops na matagal na niyang itinago. Pangalawang ebidensya, ang pinakadelikadong plano ay ang huli niyang ginawa.
Hinintay niyang umalis si Ma'am Bianca para sa lingguhan nitong charity meeting. Alam niyang ito na ang pagkakataon niya. Pumasok siya sa master bedroom. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Bawat tunog sa mansyon ay parang sigaw sa kanyang tainga. Diretso siya sa banyo. Binuksan niya ang basurahan sa ilalim ng lababo at muling hinalughog ito. At doon, sa ilalim ng ilang basang tissue, nakita niya ang hinahanap. Hindi isang pakete ng gamot, kundi isang resibo. Resibo mula sa isang pribadong klinika na hindi niya pamilyar ang pangalan. Nakapangalan ito kay Bianca. Nang babasahin na sana niya kung para saan ang resibo, narinig niya ang tunog na halos nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang pagbukas ng pinto ng kwarto. Hindi niya narinig ang pagdating ng sasakyan. Hindi niya narinig ang mga yabag sa pasilyo. Nabitawan niya ang resibo na bumagsak pabalik sa basurahan. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang malamig na pawis ay tumutulo sa kanyang likod. Nakatayo si Ma'am Bianca sa may pintuan ng banyo. Nakapamiwang. Walang emosyon ang kanyang muka na mas lalong nakakatakot kaysa kung ito'y galit. Ang kanyang boses ay malamig at tahimik nang ito'y magtanong. Anong ginagawa mo dyan, Aen? May isang ulap sa isip ni Leticia Sandoval. Isang makapal at maputing ulap na lumulunod sa kanyang mga alaala, sa kanyang mga salita, sa kanyang pagkatao. Minsan, sa mga bihirang pagkakataon, humahawi ang ulap na yon at sa isang saglit, naaalala niya ang sarili niya, 30 taong mas bata, nakatayo sa harap ng isang boardroom. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Ang mga lalaking nakaupo sa paligid ng mahabang mesa ay nakikinig sa bawat salita niya. Siya si Leticia Sandoval, ang tagapagtatag ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Matapang, matalino, hindi matitinag, ngunit ang alaala ay kasing bilis ng isang kisap mata. At pagkatapos, ang ulap ay babalik, mas makapal pa kaysa dati. At siya ay muling magiging si Leticia na kasalukuyan. Isang matandang babae na nakaupo sa isang silyon, hindi na maalala kung ano ang kanyang iniisip kanina lang. Nanay, oras na po para sa inyong tsa. Ang boses ni Bianca. Malambing, ngunit para kay Leticia, ito'y parang tunog ng isang ahas na gumagapang sa damuhan. Pumasok ito sa silid, dala ang pamilyar na tasa na naglalabas ng amoy na kinasusuklaman niya. Amoy ng mga dahon at ng pagkalimot. Umiling si Leticia. Ayoko, mahina niyang sabi. Umupo si Bianca sa kanyang tabi, ang ngiti ay hindi nawawala sa mga labi. Pero nanay, ito po ang magpapalakas sa inyo. Gusto niyo naman pong lumakas, di ba? Para makalaro niyo pa ang magiging apo ninyo. Hinawakan ni Bianca ang kamay niya. Ang hawak nito ay malumanay, ngunit naramdaman ni Leticia ang puwersa sa likod nito. Isang babala. Inumin niyo na po ito, pag-ulit ni Bianca. Ang boses ay bahagyang tumigas. O baka gusto niyong tawagin ko si Adrian at sabihin sa kanya na ayaw niyo na namang magpagaling? Ang pangalan ni Adrian, ang kanyang anak, ang kanyang kahinaan. Walang nagawa si Leticia kundi tanggapin ang tasa. Uminom siya, bawat lagok ay parang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat. Pinanood siya ni Bianca hanggang sa maubos niya ang huling patak. Nang hapong yun, dinalaw siya ni Adrian. Ang kanyang anak. Ang kislap sa mga mata nito ay ang tanging liwanag sa kanyang madilim na mundo. Hinawakan nito ang kanyang kamay at ang init niyon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Sinubukan niyang magsalita. Sinubukan niyang sabihin ang lahat. Adrian, tulungan mo ako. Huwag mo akong paniwalaan. Siya. Ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig niya ay magugulo. Putol-putol. Ang tsa, anak, ang ulap. Nakita niya ang awa sa mga mata ni Adrian. Hindi paniniwala, awa. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Nang makaalis ang kanyang anak, isang ideya ang pumasok sa isip ni Leticia.
Isang sandali ng kalinawan. Kailangan niyang magsulat. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at isang pluma mula sa kanyang mesa. Nanginginig ang kanyang kamay. Si Bianca. Sinimulan niyang isulat. Ngunit ano nga ba ang susunod? Ano ang ginagawa ni Bianca? Bigla, hindi na niya maalala. Tinitigan niya ang papel, ang pangalan ng kanyang manugang. Tila nawalan ito ng kahulugan. Napagod siya. Bigla siyang napagod. Kinagabihan, habang nag-iisa, isa pang kislap ng kalinawan ang dumating. Mas malakas ngayon. Ang cellphone. Nasaan ang cellphone na niya? Kinapa niya ito sa ilalim ng unan. Nandito pa. Hindi pa ito nakikita ni Bianca. Dahan-dahan, binuksan niya ito. Ang liwanag mula sa screen ay halos nakakasilaw. Hinanap niya ang isang pangalan. Attorney Rosales, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang abogada. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang call button. Nagring ito, 1 beses, 2 beses. Sagutin mo. Pakiusap, sagutin mo. Hello, Letty? Napatawag ka? Ang boses ng kanyang kaibigan. Isang tinig mula sa mundong halos nakalimutan na niya. Ibubuka na sana ni Leticia ang kanyang bibig para sumigaw, para humingi ng tulong. Ngunit biglang bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Bianca, may hawak na namang isang tasa. Mabilis nitong tinahak ang pagitan nila at walang salitang inagaw ang telepono mula sa kanyang kamay. Pinatay nito ang tawag. Ngumiti si Bianca, isang ngiti na nakakapanlamig ng buto. Nanay, malambing na sabi nito, "It's time for your medicine." Ang paliwanag ni Bianca ay simple at kapani-paniwala. Nakita ko kasing parang may hinahanap si Ayen sa basurahan. Mahal. Tinanong ko lang siya kung ano yon. Yun pala. Nahulog daw yung hikaw niya habang naglilinis. Tinulungan ko na nga siyang maghanap eh. Tumango si Adrian. Makes sense. Si Bianca pa nga ang nag-alala na baka mapagbintangan pa ang kawawang kasambahay. Napakabuti talaga ng kanyang asawa. Ngunit sa mga sumunod na araw, may isang bagay na hindi maalis sa isip ni Adrian. Hindi ang insidente sa banyo, kundi ang tingin ni Ayen. Ang tingin nito noong gabing nahulog si Nanay Leticia. Isang tingin na puno ng takot. Isang hapon, habang nagkakape siya sa library, lumapit si Ayen para kunin ang tasa. Aksidente nitong natabig ang tasa at natapon ang mainit na kape sa braso ni Adrian. Nako, sir, sorry po, sorry po. Natatarantang sabi ni Ayen. Kumuha ito ng tissue at sinubukang punasan ang kanyang braso. It's okay, Ayen, it's just coffee, sabi ni Adrian. Ngunit habang nagpupunas, inilapit ni Ayen ang kanyang mukha na para bang may ibubulong. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig, nanginginig sa takot. Sir, bantayan niyo po ang iniinom ni Ma'am Leticia. Bago pa man makapag-react si Adrian, mabilis na tumayo si Ayen, kinuha ang tasa at halos tumakbo palabas ng silid, iniwan siyang tulala. Bantayan niyo po ang iniinom ni Ma'am Leticia. Ang simpleng pangungusap na yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sa simula, binalewala niya ito. Gawa-gawa lang siguro ng isang kasambahay na naiinggit sa kanyang amo. Pero hindi. Hindi ganoon si Ayen. Tahimik ito, masipag, at higit sa lahat, mukhang tapat. Dahil sa babalang iyon, nagsimula siyang mag-obserba. Napansin niya na tuwing pagkatapos uminom ng tsaa, palaging inaantok ang kanyang ina. Palaging mas malala ang pagkalimot nito. Coincidence? Siguro. Isang gabi, habang tulog na si Bianca, pumunta siya sa medicine cabinet sa banyo nila. Sinuri niya ang mga gamot ng kanyang ina. Gamot sa puso. Gamot sa buto, mga bitamina. Walang kahit anong gamot na pampakalma o pampatulog. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit kailangang bigyan ni Bianca ng herbal tea ang kanyang ina kung hindi naman ito inireseta ng doktor? Nagpasya siya. Kakausapin niya si Bianca. Kailangan niyang malaman ang katotohanan.
Hindi para magbintang, kundi para mapanatag ang sarili niyang isip. Kinagabihan, sa kanilang silid, hinintay niyang matapos itong mag-ayos sa harap ng salamin. Huminga siya ng malalim. Mahal, panimula niya, sinisikap na maging kalmado ang kanyang boses. May gusto sana akong itanong tungkol sa tiyaan ni Mama. Lumingon si Bianca, isang bahagyang pagtataka ang gumuhit sa mukha nito. Ano yon, mahal? Napansin ko lang kasi na hindi na natapos ni Adrian ang kanyang sasabihin. Biglang tumayo si Bianca mula sa pagkakaupo. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay may kakaibang kislap. Isang kislap na hindi niya pa nakikita dati. Teka, Adrian, sabi nito, ang boses ay puno ng pananabik. Bago yan, may mas importante akong sasabihin sa'yo. May sorpresa ako. May iniabot itong isang maliit at patag na kahon na kabalot sa isang magandang papel. Naguguluhang kinuha ito ni Adrian. Ano ito? Isang pambawi sa kung anumang tensyon ang namumuo sa pagitan nila. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, nakapatong sa isang piraso ng bulak ay isang puting stick na plastic, isang pregnancy test, at sa maliit na bintana nito, malinaw na malinaw ang 2 linyang kulay rosas. Napatingala si Adrian, ang kanyang puso ay biglang napuno ng isang emosyon na napakatindi na halos nalunod nito ang lahat ng pagdududa na nararamdaman niya kanina lang. Hinawakan ni Bianca ang kanyang pisngi. Ang mga mata nito ay nagluluha sa kaligayahan. Adrian, bulong nito, ang boses ay puno ng pananabik at pagmamahal. Magiging tatay ka na. Ang pagbubuntis ang pinakamagandang bagay na nangyari kay Bianca. Hindi dahil sasabik siyang maging isang ina. Hindi. Ang ideya ng isang sanggol na umiiyak, ng pagpapasuso, ng mga gabing walang tulog, ay nakakasuklam sa kanya. Ngunit ang pagbubuntis ay isang sandata, isang perpektong baluti, isang koronang hindi nakikita na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan sa loob ng mansyon. Mula nang ibalita niya ito, si Adrian ay naging mas maasikaso pa. Bawat hiling niya ay tinutupad. Bawat tingin niya ay sinusunod. Ang mga bakas ng pagdududa sa mga mata nito ay naglaho na, napalitan ng walang hanggang pagsamba. Ngayon, hindi lang siya anghel sa paningin nito. Siya na ang ina ng magiging anak niya. Sino ang maglalakas loob na questionin ang isang buntis na nag-aalaga sa kanyang biyenan? Dahil sa bagong kapangyarihang ito, si Bianca ay naging mas matapang. Mahal, sabi niya kay Adrian isang umaga, habang hinahaplos ang kanyang tiyan na hindi pa naman umuumbok. Sobrang napapagod na ako sa pag-aasikaso ng mga bayarin sa bahay. Ikaw na rin ang nagsabi na kailangan kong mag-relax. Pwede bang ako na lang ang mag-manage ng household finances para mas madali kong mabibili ang lahat ng kailangan ni nanay at ng baby? Agad na pumayag si Adrian. Sa isang pirma, ang mga bank account ng pamilya Sandoval ay nasa ilalim na ng kanyang kontrol. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Bianca habang pinagmamasdan niya ang kanyang pangalan sa mga dokumento. Hakbang-hakbang, nakukuha niya ang lahat. Naging mas malupit din siya sa mga katulong, lalo na kay En. Isang araw, nakita niyang nagpupunas ng alikabok si En malapit sa kanyang nakakandadong kahon ng mga halamang gamot. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Malamig niyang tanong. Nag-aalis lang po ng alikabok, ma'am. Sagot ni En halatang takot. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Bawal ang sino man na lumapit dyan. Boba ka ba? O sadyang hindi ka lang marunong sumunod sa utos? Sigaw ni Bianca, hindi na niya kailangang magpanggap. Si Adrian ay nasa opisina, napayuko si En. Sorry po, ma'am. Umalis ka sa harapan ko. Habang papaalayo si En, tinitigan siya ni Bianca ng may pagkasuklam. Alam niyang ang babaeng ito ay may hinala. Ngunit ano ang magagawa nito ngayon? Isa na lang siyang langgam na anumang oras ay kaya niyang tirisin. Sa kanyang silid, binuksan ni Bianca ang kahon.
Tinitigan niya ang mga tuyong dahon at ang puting pulbos. Naalala niya ang nakaraan. Naalala niya ang kanyang kabataan sa isang barong-barong, kung saan ang isang sardinas ay pinaghahatian ng 5 magkakapatid. Naalala niya ang amoy ng kahirapan, isang amoy na kumakapit sa balat at hindi na nawawala. Naalala rin niya si Don Ricardo, ang una niyang mayamang mangingibig, isang matandang lalaki na nagbigay sa kanya ng lasa ng karangyaan, ngunit itinapon din siya na parang basura nang ito'y magsawa na. Mula kay Don Ricardo, natutunan niya ang mga pasikot-sikot sa mundo ng mayayaman. Natutunan niyang gamitin ang kanyang ganda. At natutunan niyang walang awang manipulahin ang mga tao. Hinding-hindi na siya babalik sa dati. Hinding-hindi na. Si Nanay Leticia sa kanyang kayamanan at kapangyarihan ay isang paalala ng lahat ng bagay na hindi niya kailanman nagkaroon. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan itong mawala. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mas mabilis. I know who you really are, Carmela. Carmela, ang kanyang tunay na pangalan. Isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Napatingin siya sa salamin. Ang kanyang mukha ay namutla. Sino ito? Paano nito nalaman? Isang alon ng gulat at takot ang bumalot sa kanya. Kailangan niyang bilisan ang mga bagay-bagay. Hindi na siya pwedeng maghintay. Bago pa may iba pang lumabas mula sa kanyang madilim na nakaraan. Muli siyang tumingin sa kahon. Kumuha siya ng mas maraming pulbos kaysa sa dati at inihalo ito sa tasa. Dinala niya ito sa silid ni Nanay Leticia. Nanay, sabi niya sa matanda na nakahiga lang, uminom na po kayo. Kailangan nating bilisan ang paggaling ninyo. Habang pinapanood niyang inumin ng matanda ang tsa, isang malamig na determinasyon ang pumuno sa kanyang puso. We need to speed things up, bulong niya sa sarili. Before any complications arise, naging mas mabilis ang paghina ni Nanay Leticia. Parang isang kandilang nauubusan ng mitsa. Bawat araw, mas humihina ang kanyang katawan, mas lumalabo ang kanyang mga mata, mas nagiging pira-piraso ang kanyang mga salita. Para kay Ain, ang panunood nito ay isang uri ng pagpapahirap. Si Ma'am Bianca, sa kabilang dako, ay mas lalong naging maalaga. Hindi na nito halos iniiwan ang tabi ng biyenan. Palaging may dalang tsaa o gamot. Ngunit sa mga mata ni Ain, hindi ito pag-aalaga. Ito ay pagbabantay. Sinisigurado nitong walang sino man ang makakalapit sa matanda. Sinisigurado nitong ang lason ay tuloy-tuloy na dumadaloy. Si Ain ay naging anino sa loob ng mansyon. Yumuyuko, umiiwas, ginagawa ang kanyang trabaho ng tahimik. Ang takot na nararamdaman niya ay parang isang pisikal na bagay, isang mabigat na bakal sa kanyang sikmura. Ngunit sa likod ng takot na yon, mayroong galit, mayroong awa, at mayroong determinasyon. Isang hapon, inutusan siya ni Bianca na maglinis sa hardin. Habang nagdidilig ng mga halaman, tanaw niya mula sa bintana ng silid ni Nanay Leticia si Bianca na pinipilit na painumin ang matanda. Kahit mula sa malayo, nakikita ni Ain ang pag-iling ng ulo ng matanda, ang pagtutol. Ngunit sa huli, gaya ng dati, nanalo si Bianca. Makalipas ang halos 1 oras, pumanhik si Ain sa itaas para dalhin ang malinis na mga kumot. Kumatok siya sa pinto ng silid ni Nanay Leticia. Walang sagot. Kumatok siya ulit. Ma'am Leticia? Katahimikan. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang kumalat sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, pinihit niya ang seradura. Hindi ito nakalock. Itinulak niya ang pinto. Ang unang napansin niya ay ang katahimikan. Masyadong tahimik. Pagkatapos ay nakita niya si Nanay Leticia nakahiga sa kama. Ngunit sa isang hindi natural na posisyon, ang kanyang ulo ay nakataglid, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, at ang kanyang mga labi ay kulay ube. Binitawan ni Ain ang mga kumot.
Ma'am! Sigaw niya tumakbo papalapit. Inilagay niya ang kanyang daliri sa ilalim ng ilong ng matanda. Wala. Walang hininga. Hinawakan niya ang pulso nito. Mahina. Sobrang hina. Halos hindi na maramdaman. Tulong! Sigaw ni Ayen, ang boses ay basag sa takot. Tulong! Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone sa bulsa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadial ang numero ng emergency. Ngunit bago pa niya ito maidikit sa kanyang tainga, isang kamay ang umagaw nito. Nakatayo si Bianca sa kanyang likuran. Ang mukha ay kalmado sa isang paraan na nakakapangilabot. Walang bakas ng gulat. Walang bakas ng pag-aalala. Anong ginagawa mo? Tanong ni Bianca. Ang boses ay mapanganib na mahinahon. Si Ma'am Leticia po. Hindi po siya humihinga. Tumingin si Bianca sa nakahandusay na biyenan at pagkatapos ay tumingin pabalik kay Ayen. Huwag kang tumawag ng ambulansya. Tatawagan ko ang personal doctor niya. Kinansela ni Bianca ang tawag at nagdial ng ibang numero. Ilang sandali pa, dumating si Adrian. Tumakbo mula sa opisina. Ang kanyang mukha ay gumuho nang makita ang ina. Bumagsak siya sa tabi ng kama, umiiyak. Mama, anong nangyari? At doon, nagsimula ang pag-arte ni Bianca. Humagulgol ito sa balikat ni Adrian. Hindi ko alam, mahal. Bigla na lang siyang nahirapang huminga. Siguro, inatake na naman siya sa puso. Dumating ang doktor na tinawagan ni Bianca, ang parehong doktor na sumuri sa matanda noong ito'y nahulog. Mabilis itong nag-iniksyon ng kung ano sa braso ni Nanay Leticia. Ilang sandali pa, ang matanda ay huminga ng malalim. May kulay na muli ang mga labi. She's stable now, sabi ng doktor. Her heart is just very weak. Hindi na kailangan ng ospital. Kailangan lang niya ng absolutong pahinga. Habang si Adrian ay abala sa pag-iyak at pasasalamat sa tabi ng ina, at si Bianca ay abala sa pag-aliw sa asawa, naramdaman ni Ayen ang isang matinding pagkabigo. Ito na ang katapusan. Natalo na siya. Malapit nang makuha ni Bianca ang gusto nito at wala siyang nagawa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, habang nakatingin si Adrian sa ina na may luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, nakita ni Ayen ang isang huling pagkakataon. Isang desperadong pagkakataon. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Isang resibo ng grocery. Kinuha niya ang ballpen. Sa nanginginig na kamay, isinulat niya ang 3 salita. Spy camera sa kwarto. Maingat siyang lumapit sa likuran ni Adrian na nakaluhod sa sahig. Nagkunwari siyang inaayos ang laylayan ng kortina. At sa isang mabilis ngunit maingat na kilos, habang walang sino mang nakatingin, lihim niyang isinilid ang nakatuping papel sa bulsa ng wallet ni Adrian na bahagyang nakausli mula sa likod ng pantalon nito. Ito na ang kanyang huling baraha, ang kanyang huling pag-asa. Kung hindi pa rin ito gumana, wala na siyang magagawa kundi panoorin ang dahan-dahang pagkamatay ng isang inosenteng tao. Ang mga sumunod na oras ay lumipas na parang isang masamang panaginip para kay Adrian. Ang imahe ng kanyang ina na halos hindi humihinga, ang kulay ube nitong mga labi, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Salamat sa Diyos at nailigtas siya. Salamat sa Diyos at nariyan si Bianca at ang doktor nito, o baka hindi. Ang pagdududa na matagal nang ibinaon ng balita tungkol sa pagbubuntis ay muling gumapang pabalik. Mas malakas ngayon, mas mapilit. Bantayan niyo po ang iniinom ni Ma'am Leticia, ang babala ni Ayen. Hindi ko gusto ang lasa, ang pakiusap ng kanyang ina, ang pagtanggi ni Bianca na tawagan ang family doctor nila. 2 beses na. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Habang mahimbing na natutulog si Bianca sa kanyang tabi, bumangon si Adrian at pumunta sa kanyang study. Kailangan niyang mag-isip. Kinuha niya ang kanyang wallet mula sa bulsa ng pantalon para ilagay sa ibabaw ng mesa.
Ngunit may isang maliit at nakatuping papel na sumabit at nahulog mula rito. Kinuha niya ito. Hindi ito sa kanya. Binuksan niya. 3 salita lang ang nakasulat. Sa pamilyar ngunit nanginginig na sulat kamay ni Ian. SPY camera sa kwarto. Napaupo si Adrian. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Isang spy camera? Bakit? Ang sagot ay kasing linaw ng liwanag ng buwan na tumatagos sa kanyang bintana. Ngunit ang isip niya ay tumatangging tanggapin ito. Hindi. Hindi maaari. Hindi si Bianca. Hindi ang kanyang anghel. Ngunit ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang paghina ng kanyang ina. Ang tiya. Ang pagiging makakalimutin nito. Ang mga aksidente. Ang pagkontrol ni Bianca sa lahat. Kinabukasan, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na kinasusuklaman niya, ngunit alam niyang kailangan niyang gawin. Mahal, kailangan kong lumipad pa Cebu. Emergency meeting sa planta. Pagsisinungaling niya kay Bianca habang nag-aalmusal. Baka 2 araw ako doon. Nakita niya ang panandaliang saya sa mga mata ni Bianca bago ito napalitan ng kunwaring pag-aalala. Ganoon ba? Mag-iingat ka ha? Huwag mo kaming alalahanin ni nanay dito. Hindi na siya nag-impake. Dumiretso siya sa isang electronic store, sa isang mall kung saan walang sino mang makakakilala sa kanya. Bumili siya ng pinakamaliit na spy camera na nakita niya. Isang camera na nakatago sa loob ng isang digital alarm clock. Pag-uwi niya, naabutan niyang nasa hardin si Bianca at kausap ang hardinero. Ito na ang pagkakataon niya. Mabilis siyang umakyat sa silid ng kanyang ina. Naabutan niya itong tulog. Ang kanyang puso ay nadurog sa itsura nito. Ang dati makapangyarihang babae ay mukha ng napakarupok. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinapalitan ng lumang orasan sa bedside table ng bago. Itinago niya ang luma sa ilalim ng kama. Kinonekta niya ang camera sa Wi-Fi at sa isang app sa kanyang cellphone at laptop. Patawarin niyo ako, ma. Bulong niya sa natutulog na ina. Kailangan ko lang malaman ang totoo. Hindi na siya bumalik sa Cebu. Sa halip nagkulong siya sa isang hotel room na malapit lang sa kanilang bahay. Binuksan niya ang kanyang laptop. Lumabas ang live feed mula sa camera. Ang silid ng kanyang ina. Tahimik. Walang gumagalaw. Nagantay siya. Ang bawat minuto ay parang 1 oras. Nag-order siya ng pagkain pero hindi niya ito nagalaw. Tanging kape lang ang laman ng kanyang sikmura. Dapit hapon na nang may pumasok sa silid, si Bianca. May dala itong pamilyar na tasa. Pinanood ni Adrian ang bawat galaw sa screen. Pinanood niya habang ginigising ni Bianca ang kanyang ina. Pinanood niya ang pagtutol sa mukha ni Nanay Leticia. At pagkatapos, nasaksihan niya ang isang bagay na yumanig sa buong pagkatao niya. Mula sa kanyang bulsa, naglabas si Bianca ng isang maliit na bote. Nagpatak ito ng ilang likido sa tasa ng tsa, ngunit hindi iyon. Kumuha pa ito ng isang tableta. Gamit ang likod ng isang kutsarita, dinurog niya ito sa ibabaw ng platito hanggang sa maging pinong pulbos. At pagkatapos, maingat niyang ibinuhos ang lahat ng iyon sa tsa. Hinalo niya. Ang lahat ng ito'y ginawa niya ng may ngiti sa kanyang mga labi. Lumapit si Adrian sa screen, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Narinig niya ang boses ni Bianca, malinaw mula sa munting speaker ng laptop. Inom na nanay. Malamig na sabi nito habang itinataas ang tasa sa bibig ng matanda. Para makapagpahinga na kayo. Nag-pause ito at ang kanyang nangiti ay lumawak. Naging isang mapanuksong nangisi. Nang tuluyan. Isang sigaw ang kumawala mula sa lalamunan ni Adrian. Isang sigaw ng sakit, ng galit, at ng isang pusong tuluyang nawasak. Ito pala ang demonyo na matagal nang nakatira sa kanyang pamamahay. Kinailangan ni Adrian ang lahat ng lakas ng loob niya para maging kalmado. Ang mga sumunod na oras pagkatapos ng kanyang natuklasan sa hotel room ay lumipas na parang blur. Ang kanyang puso
ay nababalot ng galit na hindi niya inakalang mararamdaman niya sa buhay niya. Galit sa babaeng minahal niya ng higit sa lahat. Galit sa sarili niya dahil sa kanyang pagiging bulag. Ngunit may isang bahagi ng kanyang isip ang nanatiling matalim. Kailangan ng ebidensya. Kailangan ng hustisya. At higit sa lahat, kailangan niyang protektahan ang kanyang ina. Pumunta siya sa abogado ng pamilya, si Attorney Ramon Santos, ang matalik na kaibigan din ni Nanay Leticia. Dinala niya ang lahat. Ang footage mula sa spy camera, ang blister pack ng pampatulog, at ang mga resibo ng pharmacy na binili ni Bianca sa malalayong lugar. Nagulat si Attorney Santos. Mas nagulat ito nang makita ang video. Ito ang kailangan natin, Adrian, sabi ni Attorney Santos. Ang kanyang mukha ay seryosong-seryoso. Hindi ito matatakasan ni Bianca. Kailangan ko siyang harapin, Tito Ramon, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay malamig at matigas. Sa harap ng lahat, gusto kong makita niya ang lahat ng masisira niya. Inayos ni Adrian ang lahat. Isang espesyal na hapunan daw para ipagdiwang ang paggaling ni Nanay Leticia. Ang ina niya ay unti-unti nang bumubuti. At kahit hindi pa nito lubos na nauunawaan ng lahat, ang ulap sa kanyang isip ay bahagyang humawi na. Nang gabing iyon, ang Sandoval dining room ay nagmistulang entablado para sa isang trahedya. Ang mamahaling hapagkainan ay puno ng masasarap na pagkain, ngunit ang hangin ay mabigat sa tensyon. Naroon si Adrian, si Nanay Leticia, si Bianca at si Attorney Santos. Naroon din si AN, naghahanda ng mga pagkain. Ang kanyang mga mata ay palaging nakatingin kay Adrian. Si Bianca ay nakangiti, lalo na kay Adrian. Inihahaplos nito ang kanyang tiyan, nagpaparamdam ng kanyang pagbubuntis. Ngunit sa ilalim ng ngiti, may nakita si Adrian na hindi niya nakita dati. Isang bahagyang kaba sa mga mata nito. Nararamdaman nito ang may kakaiba. Pagkatapos ng dessert, nang akala ni Bianca ay tapos na ang lahat, tumayo si Adrian. Bago tayo matapos, may gusto sana akong ipakita sa inyo, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay kalmado na parang patalim. Isang munting home movie. Nagulat si Bianca. Napatanong din si Nanay Leticia at Attorney Santos. Kinuha ni Adrian ang remote control ng TV. Ang malaking screen na nakasabit sa dingding ay biglang umilaw. At nagsimula ang video. Ang video mula sa kwarto ni Nanay Leticia. Ang malinaw na footage ni Bianca na naglalagay ng pulbos sa tsasa. Ang nakakapanindig balahibong ng ngiti nito. Ang kanyang boses na malinaw na narinig sa buong dining room. Nang tuluyan, ang silid ay biglang nanahimik. Ang kutsara ni Bianca ay nahulog sa kanyang platito na lumikha ng isang nakakabinging tunog. Ang kanyang ngiti ay naglaho. Ang kanyang mukha ay namutla. Mula sa pagkabigla, dahan-dahan itong napalitan ng galit, ng pagtanggi. Hindi totoo yan, sigaw ni Bianca. Tumayo mula sa kanyang upuan, ang kanyang boses ay basag. Peke yan! Ginawa mo yan, Adrian! Sinisiraan mo ako! Peke? Tanong ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit. Talaga ba? Bianca? O Carmela? Kung iyon ang gusto mong itawag ko sa'yo? Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Ang kanyang sariling nakaraan ay bumalik para guluhin siya. At ang mga resibo na ito, sabi ni Adrian, inihagis ang mga resibo sa mesa. Ang mga gamot na binili mo na pampatulog, hindi ito inireseta ng doktor ni Mama. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Sinubukan mong patayin ang aking ina. Humakbang paatras si Bianca. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Hindi! Hindi ko yan ginawa. Hindi ako. Mahal, buntis ako. May anak tayo. Isang bagong boses ang umalingaw-ngaw sa silid. Si Attorney Santos. Ang kasong ito ay para sa attempted murder, Miss Reyes Sandoval. Mayroon kaming sapat na ebidensya. Ngunit hindi na nakinig si Bianca. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Adrian, puno ng pagkamuhi.
Hindi mo ito magagawa sa akin, Adrian. Hindi. Pagsisisihan mo ito. Ako ang ina ng anak mo. Ngunit bago pa man makapagsalita si Adrian, biglang bumukas ang malaking pinto ng dining room. Pumasok ang dalawang pulis. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Adrian kay Bianca. Ang kanyang boses ay malamig. Walang emosyon. Ang pulis ang bahala doon. Nagsimulang sumigaw si Bianca. Isang sigaw ng takot, galit at pagkabigla. Ngunit huli na ang lahat. Isang linggo pagkatapos ng gabing iyon, ang mansyon ng mga Sandoval ay tahimik. Masyadong tahimik. Ang kawalan ng nakakapanlamig na presensya ni Bianca ay tila isang malaking butas na iniwan sa gitna ng bahay. Ngunit hindi ito butas ng kalungkutan, kundi butas ng lunas. Si Leticia Sandoval ay nakaupo sa kanyang silyon, nakatingin sa labas ng bintana. Ang ulap sa kanyang isip ay hindi pa ganap na nawawala, ngunit mas humahawi na ito ngayon. Mas malinaw na ang kanyang mga iniisip. Mas nakakapagsalita na siya ng diretso. Nabasa niya ang mga dyaryo, ang kanyang pangalan, ang pangalan ng kanyang pamilya, ay nasa lahat ng headline. Mga salitang attempted murder, biyenan pinagtangkaang patayin, kasambahay testigo. Hindi niya lubos na maunawaan ang lahat, ngunit sapat na ang kanyang nalalaman. Si Bianca, ang kanyang manugang, ang babaeng akala niya ay isang anghel. Pumasok si Adrian sa kanyang silid, ang kanyang anak. Ang mukha nito ay pagod. Ang mga mata ay namumula. Umupo ito sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Ma. Simula nito, ang boses ay basag. Patawarin niyo po ako. Tinitigan ni Leticia ang kanyang anak. Nakita niya ang matinding sakit sa mga mata nito. Nakita niya ang pagsisisi, ang pagdurusa. Patawarin niyo po ako, ma. Napakabulag ko. Hindi ko po kayo naprotektahan. Patuloy ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magluha. Ang lahat ng babala. Hindi ko pinaniwalaan dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Halos mawala kayo sa akin. Dahan-dahan, inangat ni Leticia ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ng anak. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbigay ng kaunting ginhawa kay Adrian. Ang mahalaga, gising ka na, anak. Mahina niyang sabi. Ngunit ang kanyang boses ay malinaw. Gising na ang isip mo, at iyon ang pinakamahalaga. Niyakap ni Adrian ang kanyang ina. Isang mahigpit na yakap na puno ng paghingi ng tawad at pagpapatawad. Kinahapunan, dumating si Attorney Santos. Dala nito ang masamang balita. May resulta na po tayo sa DNA test, Adrian. Sabi ni Attorney Santos, malungkot ang kanyang tinig. Hindi po kayo ang ama ng dinadala ni Bianca. Isang suntok ang naramdaman ni Adrian sa kanyang dibdib. Hindi lang pagtataksil sa kanyang ina, kundi pagtataksil din sa kanya. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng manipulasyon, mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Tahimik lang si Leticia. Hindi na siya nagulat. Sa likod ng ulap sa kanyang isip, tila alam na niya ang katotohanan. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila ni Adrian, pumasok si AN, dala ang tray ng kape. Ngunit huminto ito sa may pinto, malungkot ang kanyang mukha. Sir, ma'am, sabi nito, yumuko. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, pero kailangan ko na po sigurong umalis. Alam ko pong maraming nangyari. Ayoko pong maging pabigat. Ngunit bago pa man makasagot si Adrian, nagsalita si Nanay Leticia. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad na matagal nang nawala. Huwag kang aalis, AN. Nagulat si AN. Nagulat din si Adrian. Lumapit si Nanay Leticia at hinawakan ang kamay ni AN. Ngayon, ang mga mata nito ay puno ng pasasalamat, hindi na ng pagkalito. Ikaw ang nagligtas sa akin, Hija, sabi ng matanda. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumuo. Kung hindi dahil sa'yo, marahil wala na ako ngayon. Hindi ka pabigat. Ikaw ang bayani ng bahay na ito.
Ngumiti si Nanay Leticia at isang tunay na init ang nadama ni Aen mula sa ngiting iyon. You are part of this family now, Aen. You saved my life. Niyakap ni Aen si Nanay Leticia, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat at lunas. Sa wakas, tapos na ang bangungot. At sa wakas, nahanap niya ang kanyang tunay na lugar. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula ng gabing iyon. Ang gabing gumuho ang kanyang mundo at muling itinayo sa pundasyon ng katotohanan. Si Bianca ay nasa likod ng rehas. Ang kaso ay mabilis na naresolba. Ang mga ebidensya ay napakatibay. Ang balita tungkol sa kanyang pagbubuntis sa ibang lalaki ay nagpakomplikado ng mga bagay. Ngunit hindi na nito napigilan ang paghahanap ng hustisya. Ang mga pangalan ng Sandoval ay nadungisan, ngunit ang kanilang integridad ay nanatili. Ngunit ang buhay sa mansyon ay unti-unting bumalik sa dati. O hindi, mas mahusay kaysa sa dati. Ang pinakamahalagang pagbabago ay kay Nanay Leticia. Ang ulap sa kanyang isip ay tuluyan ng humawi. Bumalik ang kanyang sigla, ang kanyang talino, ang kanyang pagiging matikas. Mas malakas siya ngayon, hindi lang pisikal, kundi pati na rin sa espiritu. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng takot, ay nagniningning na ngayon ng karunungan at pag-asa. Para kay Adrian, ang isang taon na ito ay isang mahabang proseso ng paggaling. Ang pagkakasala ay mabigat, ngunit ang kanyang ina ay narito, buhay at puno ng pagpapatawad. Araw-araw, pinagsisikapan niyang patunayan ang kanyang sarili, hindi lang bilang isang anak, kundi bilang isang tao na natuto na sa kanyang pagkakamali. Ngayong araw ay espesyal. Ngayong araw ang paglulunsad ng Pundasyon Leticia Sandoval, ang isang lugar kung saan matutulungan ang mga nakakatanda na biktima ng pang-aabuso, lalo na ang mga pang-aabuso na ginagawa ng sarili nilang pamilya. Isang lugar kung saan ang kanilang mga boses ay maririnig. Isang lugar kung saan sila ay mapoprotektahan. Nakatayo si Adrian sa likod ng entablado, nakatingin sa puno ng tao sa Grand Ballroom ng Sandoval Corporation. Nakita niya si Aen, na ngayon ay isa ng mahalagang bahagi ng pundasyon, abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Ngumiti ito sa kanya at ngumiti rin siya pabalik. Pagkatapos ng kanyang maikling pananalita, oras na para sa pinakamahalagang bahagi ng programa. Ngayon, nais kong ipakilala ang taong nagbigay inspirasyon sa pundasyong ito, sabi ni Adrian sa mikropono. Ang isang babae na, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, ay nanatiling matatag at naging simbolo ng pag-asa. Ang aking ina, si Leticia Sandoval. Malakas na palakpakan ang bumati sa pag-akyat ni Nanay Leticia sa entablado. Ang kanyang buhok ay may kulay abo, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid at matikas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas, punong-puno ng damdamin. Minsan, ang mga pinakamalaking pagsubok ay nagmumula sa mga taong pinakamamahal natin. Naramdaman ko ang sakit ng pagtataksil, ang takot ng pagiging mahina, ang pagkawala ng aking sarili. Ngunit hindi ako nag-iisa. Sa tulong ng aking anak, ng isang matapang na kasambahay at ng mga taong nagmamalasakit, natagpuan ko ang aking tinig muli. Natagpuan ko ang aking lakas. Ang Pundasyon Leticia Sandoval ay hindi lamang tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa bawat isa sa inyo na nakaramdam ng pang-aabuso, ng pagkalimot, ng pagtatago sa dilim. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagpapatawad at higit sa lahat, ito ay tungkol sa paghahanap ng pag-asa upang hindi na muling may mahina na mamamatay sa katahimikan. Nagpalakpakan ang lahat. Tumayo ang mga tao. Nakita ni Adrian ang kanyang ina, hindi na bilang biktima,
kundi bilang isang bayani. Isang babae na bumangon mula sa abo ng kanyang sariling trahedya at ginawa itong isang tanglaw para sa iba. Pagkatapos ng seremonya, naglakad si Adrian at Nanay Leticia sa malawak na hardin ng mansyon na dating saksi sa kadiliman, ngunit ngayon ay puno ng sariwang simoy ng hangin. "Gusto kong ipagmalaki ka, Ma," sabi ni Adrian, hinawakan ng kamay ng ina. "Napakabuti mo," sabi ni Nanay Leticia, ngumiti. "At ipinagmamalaki rin kita, anak." Ang araw ay sumisikat sa likod ng mga punong kahoy. Ang ginintuang liwanag nito ay nagpapainit sa kanilang mga mukha. Ang nakaraan ay hindi malilimutan, ngunit ang kinabukasan ay maliwanag. Ang pamilya Sandoval ay dumaan sa apoy. Ngunit lumabas silang mas matibay, mas matapat, at puno ng tunay na pagmamahal. Ito ay hindi lamang isang pagtatapos ng isang kabanata, kundi ang simula ng isang bagong pundasyon na binuo sa katotohanan, pagpapatawad at pag-asa.